What's up mga kayaman? Arat na ulit sa pagyaman. At dahil payday, ilabas na ang pangmalakasang calculator niyo riyan at sabay-sabay na tayong magkalkula kung may matitira ba o mag-aabono pa. Ahay, sakit ulok mo kasi eh. Basta usapang budget, makapabagtit mga auntie. Kaya kanya-kanya na naman tayo ng diskarte mga auntie kung paano na naman nating mairaraos ang 2 linggong sinahod natin. Pero huwag kang mag-alala kapag naubos ang budget at nabitin, alam mo na, nandyan naman si utang. Ahay, Lucia Marimar. Kung dati takot ako mangutang, ngayon parte na rin siya ng pagkatao ko. Biyagti marigrigan. Anyway, nagluto nga ako din ng aming ulam. Bali, inadobo ko na nga lang din with atay ng baboy para maiba naman hindi puro nilaga. At makikita nyo rin din na naglalaro kami ng aking Janakis dahil day off ko po kahapon. Pero usapang budget muna tayo for today's video mga auntie ko at naway mapakinggan nyo ang aking thoughts about budgeting. So yun, alam nyo ba mga auntie na sa henerasyon natin ngayon ay hindi na basta-basta ang pagbabudget ng pera. Sa mahal ng mga bilihin, kailangan mo din talaga maging wise at hindi ubra sa panahon natin ngayon ang walang diskarte. Kung dati ayaw ng mga magulang na pinapaalam sa kanilang mga anak ang kanilang mga utang dahil usapan daw iyon ng matatanda, wala daw silang alam doon. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa naririnig ko sa aking mga magulang. Lagi nila pinag-uusapan na may mga nakautangan sila. At madalas nakikita ko umiiyak si mama at madalas sa mga utang na hindi mabayad-bayaran ay naging dahilan din ng hindi nila pagkakaintindihan ni papa. Bukod pa ron ay kung papaano nila ulit mairaraos ang isang araw, isang linggo o isang buwan o higit pa sa 5 nilang anak. Yes, 5 po kami magkakapatid. Pero sa ngayon siguro kailangan na natin basagin ang pananahimik. Let's break the silence, eka nga. Walang nakakaangat o aangat sa pamilyang puro sikreto ang pera. Maraming pamilya ang lumaki sa ganitong setup. Bawal magtanong, bawal magsalita tungkol sa utang. Kapag nagtanong ka, napapagalitan ka, bata ka pa, hindi mo yan problema. Pero sa totoo lang, kapag tahimik ang usapan tungkol sa pera, natatakot ang susunod na henerasyon. At ang takot pa ulit-ulit na pagkakamali ang bunga, kaya dapat iba na ngayon. Magpalaki tayo ng anak na alam kung magkano ang halaga ng isang bagay, alam kung paano mag-ipon, hindi nahihiyang pag-usapan ang budget o kahit utang. Normalize natin yung ganitong usapan, anak, hindi mo na tayo kakain sa labas, nag-iipon tayo, kulang ang sweldo ngayon pero babawi tayo next month. Tinuturuan ka naming mag-budget kasi ayaw naming mahirapan ka paglaki mo. Kaya nga, financial literacy shouldn't start when they're already drowning. It should begin habang natututo pa lang silang lumangoy. Huwag puro katahimikan ang ipamana mo. Ipamana mo ang diskarte, ipamana mo na lahat ay pinaghihirapan. Ipamana mo kung bakit kailangan mo magtipid. Break the silence, break the cycle, and let us build the wisdom. So, ayun lang muna for today's video. Babush! To be continued tomorrow mga auntie ang sharing of thoughts about budgeting dahil marami pa tayong pag-uusapan patungkol din eh. So, ayun, thank you Lord sa blessings. Salamat po sa knowledge and wisdom na pinagkaloob mo sa amin. Naway bigyan mo kami lagi ng maayos na kaisipan nang sa ganoon ay tahimik naming maipanalo ang lahat ng hamon sa buhay. Ingat po tayong lahat!